At ngayon, punta naman po tayo dito naman po mga kababayan sa mga senators na miyembro ng Cayetano Block kasi nagbigay na po sila ng mga pahayag sa pagiging Senate President ni Senator Win Gatchalian. So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan po natin yung statement ni Senator Loren Legarda. Majority for the Oo naman. Of course. We have 1998 already been there and done that. No, number one, congratulations. What? Am I barred from coming in? No, I don't think. okay, number one. Yes, should I follow this security measure? Okay. So, Say po number one. am I late kasi? Ma'am, let's continue number one. Later. Kasi, bakit nangaharang ng ganun tayo ngayon? Nangaharang sila? Number one. Okay. Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Number two, congratulations. Parang nung kailan lang sinasabi nyo hindi totoong Senate Pro Tempore si Senator Win Gatchalian, tapos nung naging Senate President nakakuha ng tamang boto mga kababayan, ngayon sinasabi nila, binabati nila ng congratulations at masaya sila sa pagiging Senate President ni Senator Win Gatchalian. Pero nung nakaraan sinasabi nila hindi daw po nila kinikilala yung leadership ni Senator Win Gatchalian kasi nga mga kababayan, yung pagiging Senate Pro Tempore niya hindi daw po legal. Illegal daw po dahil nga wala daw quorum kahit meron naman. Ngayon na talagang talo na sila mga kababayan dahil nga lumipat na si Senator Joel Villanueva sa bagong majority block, bigla po silang kumakabig ngayon. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Two, former Senate President, Minority Leader, Tito. Diba? Siya na ang pro tem. Oh. And willingly, happily, I relinquish because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend, very competent, hardworking majority leader, and for the institution. So we must all work together. They have 13 votes. So we respect and appreciate and recognize the 13. Ang hindi ko nakita dito kanina si Robin Padilla at saka si Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Parang hindi pumasok si Alan Peter Cayetano at saka si Robin Padilla. Votes to elect the officers of the Senate. Tama na ngayon. May allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yun? Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure. Okay. Okay. Remember, Rule 2, Section 2. Yara. Alam nyo yun, ng rules ng Senado. O what is it, kung alam nyo? At dapat alam nyo, pag nagtatanong kayo, dapat alam nyo, Rule 2, Section 2, the officers of the Senate will be elected by a majority of all, ALL, its members. How many members are there in the Senate? If you count Jinggoy? 24. Pero pag tinanggal si Jinggoy dahil nga suspended na siya mga kababayan, 23 na lang. Dahil nga si Bato de la Rosa nagtatago. Pero kahit na nagtatago si Bato de la Rosa, hindi pa rin siya pwedeng tanggalin sa bilang mga kababayan. So ngayon na maliwanag dito, 23 na lang yung senators kasi nga suspended si Jinggoy Estrada mga kababayan at hindi naman pwedeng pilitin na umattend. Kaya ngayon ang majority ng 23 mga kababayan maliwanag na 12. Pero dahil nga ngayon idinaan na sa may lumipat na isa dahil nga magluluklok na ng Senate President, automatic 13 na mga kababayan yung kinakailangan para iluklok na Senate President si Senator Win Gatchalian. So ngayon pakinggan natin yung paliwanag dito ni Senator Loren Legarda. How many members are there in the Senate? 24. Just answer me. What is half of 24? 12. What is a majority? Is it half or? That's one. Okay, so 13. They elected 13 today. Oh. We recognize and appreciate and are grateful for that. Does See? it moot the SC petition? I'm not the Supreme Court, but Wala nang basis yun mga kababayan. Yung petisyon ni Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema, wala na. Kasi may 13 boto na eh. 'Di ba kahit pahintayin nila yan, kahit pa sabihin na, kahit papaboran sila ng Korte Suprema, sabihin na mali yung ginawa nung June 3, wala na rin naman eh. Kasi nga mga kababayan, ang nangyari po dito, may sapat na boto na, may quorum na.
may tracing boto na kaya official na Senate President na etong si Senator Win Gatchalian. It should not, because the June 3 is a different issue. That was 12. You just answered my question. It's 13 today. Bye-bye. Thank you. Ngayon pakinggan naman natin yung sa iba pa nilang kasamahan. Ito, magkasama si Lori Legarda at saka si Pia Cayetano. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Wala! Talo na kayo! Olats! In the Constitution, Ay, shoutout kay Mr. Sponsor at saka kay Ma'am Dolly Babes. when you have 13, yun lang. So, kung hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Opo. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just Okay. how it is. Thank you. Bigla ang kabig na mga kababayan, di ba? Kanya-kanyang palusot na. Kaya lang naman daw sila mga kababayan, nagkakaroon ng sa madalit salita, kaya sila nagrebelde, hindi pumasok ng ilang araw, dahil nga daw mga kababayan parang pinapalabas nila na hindi daw sumunod sa rules itong kampo ni Senator Win Gatchalian. Pero kung titingnan po natin, tama lang naman yung ginawa nila noong June 3 mga kababayan kasi nga may jurisprudence sila na sinusundan. So ngayon, ito na yung pinaka-official at talagang may 13 boto na, wala silang magawa. Kung hindi mga kababayan, magkanya-kanyang palusot na lang. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Thank you, ma'am. Eto pa mga kababayan ha. Ito pa yan. Pakinggan nyo si Amy Marcos naman. Hi, Sen Aimee. Ma'am, your comment lang sa... Biglang gamit na gamit ngayon mga kababayan yung salitang work. Kaya sila pumasok, gamit na gamit nila yung salitang magtatrabaho. Gusto na nila magtrabaho. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, hindi naman po talaga nila naisip yan eh. No mga nakaraang araw, na kailangan ng taong bayan, yung mga senador na pumasok at magtrabaho, nung ilang araw silang hindi umattend sa mga sesyon mga kababayan. 'Di ba? Kung titingnan natin kung talagang gustong magtrabaho ng mga ito, dapat nung nakaraang araw pa nila ginawa. Pero ngayon, mukhang gamit na gamit yung salitang kaya sila pumasok ay dahil gusto nila magtrabaho. May bago na pong liderato, makakaasa po ba sila ng suporta mula sa inyo po? Ay, gusto lang namin magtrabaho. 'Di ba? Ma'am, tapos na kaya yung gulo? Hopeful kayo, ma'am? Hindi naman kami lang bubulo eh. Session resume. 'Di ba? Gustong-gusto na daw nila magtrabaho, mga kababayan. Gamit na gamit nga ngayon yung salitang gustong magtrabaho. Kaya daw po pumasok. Tapos sinabi pa ni Senator Amy, hindi naman daw sila nang gugulo. Pero maliwanag naman mga kababayan na yung ginawa nila talaga ang nagdulot ng kaguluhan dyan po sa Senado. Nung pinilit nilang umattend, etong si Bato de la Rosa. Pero alam niyo yung pinakamasaklap dito? Etong si Bato de la Rosa mga kababayan, lugi. Diba, lugi sa kanyang sakripisyo dahil nga hindi nahawakan ng maayos ni Alan Peter Cayetano yung liderato ng Senado. Dahil puro kapalpakan nga yung pinaggagawa. So ngayon, ang maliwanag dito mga kababayan, hindi na si Alan Peter Cayetano ang leader ng Senado at si Senator Win Gatchalian na. At ngayon, maliwanag din naman mga kababayan na baka nagmo-move on pa itong si Alan Peter Cayetano kaya hindi pumasok kanina. Hi, ma'am. Senator Hi, Legarda, ma'am. can we ask bakit po kayo absent sa session this morning? Pero nyo, hindi na sila gaano sumasagot ngayon sa tanong ng media, no? So ngayon, basahin po natin na itong post ni Amy Marcos, quote-in-quote. Sabi dito mga kababayan, simulat sa poll malinaw naman sa akin at sa ilan nating kasamahan. Kung may sapat na boto, maaari ninyong baguhin ang liderato sa Senado. Ngayong may sapat na boto na sila, wala nang gulo. Kami naman ay never napikon, nasakta ng pride at na personal kapag ka nawawala sa komite o leadership. Hindi kami entitled. Yan yung sabi ni Senator Amy Marcos. Pero kanina, wala si Alan Peter Cayetano. Kanina, wala itong si Senator Robin Padilla. At si Marcoleta mga kababayan, pumasok nga kanina pero sinubukang harangan yung promotion. 'Di ba? Yung confirmation dito po sa 5 general po ata 'yon. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Buti na nga lang naando daw si Senator Ping Lacson at etong si Senator Bongo. Kung wala mga kababayan, kawawa naman yung ating mga kasundaluhan. Hindi mapopromote. Di po ba hindi mako-confirm? Diyan po sa Commission on Appointments.
Ganyan po katitindi at kabibiter mga kababayan. Ito po mga senador natin na talagang masasabi po natin sa pagkakataong itong talunan. Kasi nga, wala na sa kanila eh. Wala na sa kanila yung majority na pinagtangkaan nilang agawin noon kay Tito Sen. Dahil nga sa pagiging ganid nila sa kapangyarihan. So ngayon mga kababayan, tuloy pa natin yan kasi nagbigay din ng pahayag etong si Senator Bongo mga kababayan kung bakit nga ba sinusuportahan nila etong bagong majority sa pamumuno ni Senator Win Gatchalian. Ito, i-play po natin. Sir, your comment lang na nag-elect na po ng bagong Senate President, sir. Majority rules, yan naman po. This is a collegial body. Alam niyo mga kababayan, ako naniniwala talaga ako na eto pong si Bongo gusto talaga magtrabaho. Gusto talaga magtrabaho niyan. Eto, pasintabi po doon sa mga kababayang Pilipino po natin lalo na yung sumusuporta sa atin. Kasi yun na nakikita ko eh. Gusto niya talaga magtrabaho pero kailangan niyang pumanig sa kampo ng mga Duterte dahil nga sa utang na loob. Kaya nga ang payo ko kay Senator Bongo, much better gawin mo ng official, Senator Bongo. Mas maganda, lumipat ka na lang sa majority para na sa ganon, mas magampanan mo ng maayos yung trabaho mo bilang senador. Diba? Lalo na kung mahahawakan mo yung health dyan sa Senado, yung committee ng health, mga kababayan. Di po ba? Mas makakapagtrabaho siya at mas makakatulong siya ng maayos kung lilipat siya sa majority. Total naman, ginagawa ka lang alalay ng mga anak ni Digong. Much better, lumipat ka na, iwanan mo na yung mga yan. Kasi unang-una, yung loyalty mo naman, wala naman sa mga Duterte talaga. Nakay Digong lang talaga. Di po ba nakay Digong lang? Wala dun sa mga anak ni dating Pangulong Duterte dahil nga ginagawa ka lang alalay. Kaya nga much better, iwanan mo na yung mga Duterte. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Tapos na po. So, let's move on with the new leadership, with the new majority. Oh. This is democracy. Gano'n naman talaga. So, ako naman, kilala niyo po ako. Gusto ko lang po magtrabaho. In fact, during my first term as senator, wala po akong absent sa Senado. Oh. 'Di ba? Gustong-gusto po talaga niya magtrabaho. Kaya ang problema, tumatanaw kasi siya ng utang na loob sa mga Duterte dahil nga kung hindi naman dahil talaga sa mga Duterte, hindi naman talaga siya magiging senador. At hindi siya makikilalang politiko, mga kababayan. Sa first 6 years ko po, hindi po ako nag-absent. Gusto kong magtrabaho Ay, Mr. Sponsor, shoutout sa iyo ha. Mga kababayan, pakisuportahan po etong si Mr. Sponsor, kasamahan po natin yan. tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil alam niyo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At ayoko may masayang na oras. Nakabalik na tayo. Sana maging normal na po ang takbo rito sa Senado. Nandito naman po kami sa minority noon. Dito pa rin. Ay, tingnan nyo yung nasa likod ni Senator Bongo, mga kababayan. Ayun si Marcoleta kausap ni Senator Rapi. Siguro nagsusumbong si Marcoleta kay Senator Rapi, no? Baka siguro sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, yung kapatid mo si Montulfo, pagsabihan mo, inuupakan ako. Tinawag akong Marcoleta dinuguan. Diba? Ako po'y patuloy na magtatrabaho, magsaserbisyo po sa ating mga kababayang Pilipino. Tingin niyo, sir, tapos na yung gulo. Fresh start na. Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagserbisyo na tayo. Dahil bawat oras, bawat minuto na may gulo po sa politika, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong Sampal kay yan? Sampal kay Alan Peter Cayetano yung sinasabi dito ni Bongo. Kasi kung hindi naman dahil talaga kay Alan Peter Cayetano, mga kababayan, dapat tuloy-tuloy yung trabaho nila. Kaso nga lang ang problema, nang dahil kay Alan Peter Cayetano, maraming trabaho sa Senado, mga kababayan, ang daplis ng mawala. Ika nga, marami mga panukalang batas, ang daplis ng hindi maisabatas dahil dito kay Alan Peter Cayetano, dahil sa kanyang kapabayaan. Kasi noong mga panahon na yan, mga kababayan, kung talagang gusto
ni Alan Peter Cayetano na patakbuhin ng maayos ang Senado, dapat ang una niyang gagawin kahit masama ang loob niya sa mga kasamahan niya, papapasukin niya eh. Ito mga kasamahan niyang senator, dyan po sa minority. Di po ba papasukin niya? Kaso ang problema, nung natalo itong kampo ni Alan Peter Cayetano, siguro pinipigilan niyang pumasok itong mga kasamahan niya. I-delay na batas, mga bills na dapat ay natugunan na noon pa. Halos isang buwan rin po ang nasayang sa gulo dito sa Senado. Sir, Talaga? Ako naman, tutulong po ako, susuporta po ako sa mga programa, sa mga bills o sa mga batas na makakatulong talaga sa mga mahihirap nating kababayan. Di ba? Nakakaasa po ng suporta, sir, yung bagong mayorya sa inyo, sir. Basta sa kapakanan po ng mga kababayan nating Pilipino. So, may pending kayo sa Interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino po ang unahin natin. Pero sir, may pending kayo sa Supreme Court. You're still questioning yung nangyari ng June 3. Ayaw ko na pong mag-comment doon. Lahat naman kami, almost all of us, 9 senators led by Senator Alan Peter, yung petition. So antayin na lang natin kung ano yung magiging resulta. But that was yesterday. Iba naman po ngayon dahil meron na hong bagong majority. Tama. Di ba mga kababayan, alam nyo, kahit pa pumabor, halimbawa, sa Cayetano Black yung kanilang petition sa Korte Suprema, maliwanag po dito may bagong liderato na ang Senado. At ang kailangan nilang gawin mga kababayan bilang sila ang minority, dapat suportahan nila yung bagong liderato ng Senado para umusad na etong Senado at makapagtrabaho na sila pare-parehas ng maayos para sa kapakanan ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang dito kay Senator Bongo, maliwanag talaga mga kababayan na nakikita ko na talagang gusto nitong magtrabaho. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, talagang napigilan lang ni na Alan Peter Cayetano itong mga kaalyado niya para wag pumasok sa trabaho. At the same time mga kababayan, maliwanag naman na itong si Cayetano ay kaalyado ng mga Duterte, kaya bilang pagtanaw siguro ng utang na loob ni Bongo sa mga Duterte, wala siyang iba magawa kung hindi sumama at sumunod. Tawag dito, makisimpat siya dito po kay Alan Peter Cayetano kahit mali na ang ginagawa. So ngayon, ang payo natin ulit kay Senator Bongo, much better, lumipat ka na sa bagong majority. Yan yung pinakamainam dyan. Para nang sa ganun, makapagserbisyo ka, makapagtrabaho ka ng maayos at nang magawa mo na ang mga dapat mong gawin para sa kapakanan ng mga kababayang Pilipino po natin. Iwanan mo na yung kampo ni Alan Peter Cayetano kasi kahit ano naman talagang gawin ng kampo nila, hindi na sila magiging majority ulit. Bakit mga kababayan? Wala na silang sapat na boto. Wala na silang sapat na bilang. Kahit pa sabihin nilang makahikayat sila, dito po mga kababayan sa kampo ng bagong majority, isa lamang po yung maliwanag dito eh. Hindi na nila makukumpleto pa kahit kailanman yung 13 dahil nga nagtatago si Bato at the same time mga kababayan, nakadetain etong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga may hirapan na sila na makakumpleto pa ng 13 kung sakaling magsagawa ulit sila ng Senate ko dyan po mga kababayan sa Senado. Ano po? So anyway, tuloy pa natin. Dito pa sa isa pang balita na nakita natin mga kababayan na kung saan pagkatapos batikusin ang media at sabihan na bayaran mga kababayan ngayon, nagbigay ng pahayag itong si Marcoleta sa mga taga-media. At ito po yung sabi niya mga kababayan. Ano? Teka. Ako magtatanong. Lahat naman ng sinasabi ko, hindi nyo naman pinapublish eh. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako na mabuti. Pero pag binasa mo lahat ng mga dyaryo, walang isinusulat kahit ano kaya. Kita nyo, nagagalit si Senator Dante Marcoleta. Bakit di nyo daw binabalita yung mga sinasabi niya? Samantalat dito sa channel natin, mga kababayan, lahat ng sinasabi niya, tinatalakay natin dito. Kahit kinikriticize natin siya. Tapos yung mga taga-media daw, hindi nyo daw binabalita. Sa iba't iba mga pahayagan, yung mga sinasabi daw niya mga kababayan na kung ano-ano. Paano ba naman pipick upin ng media mga kababayan? Ito mga sinasabi ni Senator Dante Marcoleta
kung talagang wala nga namang basis. Ibig sabihin mga kababayan, walang halaga. 'Di ba? Kung wala naman talagang halaga, yung mga sinasabi niya at puro laban lang sa gobyerno. At isa pa, maliwanag din naman mga kababayan, ang buhat nung sinuportahan niya, etong kasinungalingan ng 18 nagpakilalang kargador ng maleta, unti-unti nang nawala yung tiwala na mga kababayang Pilipino po natin sa kanya. Kaya nga kahit anong sabihin niya mga kababayan, hindi na gaanong pinapansin at pinipick up ng media. Anyway, ay shoutout kay Kiss muna ha, si Renza Force. Kaya, ano ba? Mamaya na. Ayan o. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang para sa akin, mas maganda pang pakinggan yung talumpate ni Senator Wing Gatchalian. Kasi ito talaga mararamdaman mo na gusto talaga niya magserbisyo at manawagan sa mga kasamahan niyang senador na unahin ang kapakanan ng taong bayan kaysa unahin yung kaguluhan dyan po sa Senado. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin itong talumpati ni Senator Wing Gatchalian mga kababayan, dahil dito talaga mararamdaman nyo na ang gusto niyang mangyari, dalhin yung Senado para pagserbisyuhan ng mas maayos ang mga kababayang Pilipino po natin. So ito na siguro para sa akin yung isang magandang simula. Ano po mga kababayan, nito pong Senado. Ito na siguro yung isa sa masasabi po natin na ang Senado po talaga ay patungo na sa pagtatrabaho para paglingkuran ang taong bayan dahil po dito kay Senator Wing Gatchalian. So ito, i-play po natin. Magandang gabi po sa lahat. Mga iginagalang kong kasamaan sa Senado, mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, taus-pusong akong nagpapasalamat sa aking mga kapwa-senador sa tiwalang inyong ipinagkaloob. Tinatanggap ko ang tungkuling ito ng may buong kababaang loob at malinaw na pagkaunawa sa bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Humarap ako sa inyo bilang kapwa lingkod bayan. Handa akong makinig, makipagtulungan at ibuhos ang aking buong lakas upang gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala sa atin. Ang pagkakataong maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Tama! Ito ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Higit sa lahat, ang tungkuling ito ay pananagutan sa Senado, sa ating saligang batas at sa sambayanang Pilipino. Sapagkat ang tungkuling ito ay hindi tungkol sa iisang tao, kundi sa pangangalaga sa isang institusyong dapat magsilbi sa bawat Pilipino. Yun ang pagkakamali mga kababayan ni Senator Alan Peter Cayetano. Masyado niyang niyakap yung pagiging Senate President, pero hindi niya nakita mga kababayan na kaya siya naging Senate President ay para protektahan yung institusyon ng Senado at para paglingkuran ang taong bayan. So ngayon dito nakikita niyo yung pagkakaiba ni Alan Peter Cayetano at ni Senator Wing Gatchalian. Si Senator Wing Gatchalian mga kababayan, hindi niya inilalagay sa utak yung pagiging Senate President. Kung hindi, ang nasa sa utak niya mga kababayan kung paano po protektahan yung institusyon at kung paano paglilingkuran yung mga kababayang Pilipino po natin. Pero kay Alan Peter Cayetano, masyadong umakyat mga kababayan sa utak niya yung pagiging Senate President, kaya nakalimutan niya na ang agenda talaga ng isang Senate President ay protektahan yung institusyon ng Senado at panatilihing nagsiservisyo ito para sa taong bayan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Patid ng buong Senado ang panawagan ng mamayan, magtrabaho ang lehislatura, tugunan ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa, at unahin ang tunay at agarang pangangailangan ng ating mga kababayan. Tama! Kaya dapat yung diesel i-rollback sa 50 pesos. Kaya dapat yung diesel i-rollback na ng 50 pesos. Kung maaaring ibaba ng 40, mas maganda. Ririnig namin kayo. Sa gitna ng mataas na presyo ng langis at bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao, banta ng Super El Nino, at iba pang mahalagang usapin. Iisa ang inaasahan ng taong bayan. Malasakit, aksyon at resulta. Kaya ngayong araw, nananawagan ako sa lahat ng aking kasamaan sa Senado, mayorya man o minorya,
na magsimula tayo muli. Tama. Magkaisa sa paglilingkod at harapin ng sama-sama ang mga hamon ng ating bansa. Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. As we take on the urgent work before us, let us reclaim our sense of purpose and move the Senate forward. Sorry. Misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. As we take on the urgent work before us, let us reclaim our sense of purpose and move the Senate forward with discipline, fidelity to our mandate, and commitment to the Filipino people. Ang nais natin ay isang Senado para sa tao. Tama. Isang Senado na bukas sa pakikipag-usap. Isang Senado na nakatuon sa solusyon. Sa bawat Pilipino, ito ang aming pangako. Magtatrabaho ang buong Senado para sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong tiwala. Sa abot ng aking makakaya, paglilingkuran ko ang institusyong ito at ang ating bayan ng may buong paggalang, sipag at katapatan. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Di ba kita nyo mga kababayan, sa talumpati pa lang nararamdaman nyo na ang Senado ay Senado ng taong bayan. Hindi katulad nung panahon ni Alan Peter Cayetano mga kababayan, na sa talumpati pa lang nararamdaman nyo na hindi talaga para sa taong bayan yung Senado, kung hindi para lang talaga sa kanila. Dito mararamdaman nyo kay Senator Wing Gatchalian na talagang ang gusto niyang gawin, yung Senado nagsiservisyo sa taong bayan, hindi yung Senado nagiging Senate Plex na pinapanood at pinagtatawanan ng mamamayang Pilipino dahil sa mga kaguluhan na nangyayari dito sa Senado. So ito maliwanag mga kababayan na kung titingnan po natin, siguro ito na yung panibagong simula na talagang makikita nating magtatrabaho na ang Senado para sa kapakanan ng mga kababayang Pilipino po natin. At sana naman sa mga kababayang Pilipino po natin, suportahan po natin etong Senado sa panahong ito ngayon na kung saan mga kababayan talagang sadsad etong Senado at muling ibinabangon ng Gatchalian Block dahil nga sa ginawa ni Alan Peter Cayetano na kahihiyan na kung saan binitbit niya sa kangkungan etong Senado. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa balita na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.